sa mga buluan, we got 24 after midnight. Good morning, Saturday. Hoy, tapos na ang Biyernes 13, mga kaibigan. May 14 na. 2 araw na lang birthday ng kuya ko. Advance happy birthday to brother. Kuya, happy birthday. Anong gusto mong ihanda ko, ha? Sino gusto mong ihanda ko sa birthday? Sa mga nakahanda pa yung mga kaibigan sa atin, sa mga dako ng kapuluan, welcome to the show! Kung kakatune in mo lang. At nga pala, paalala lang mga kaibigan, buwan ng Mayo ngayon, huling hirit mga kaibigan, meron ng Cherry Mobile niyan sa ating lahat. Lalo na sa mga Jollibee lovers na simula May 1, that's 2 weeks ago, no? Hanggang July 31, 2016, may libreng Jollibee Yum Burger or one-piece burger steak ka. Bumili lamang ng Flair S4 Lite, Flair J1 Mini, Flair S4 Mini, Flair XL2, or Maya Pod Plus sa pinakamalapit na Cherry Mobile stores at mag-register mga kaibigan, kumpletuhin yung e-warranty process upang makatanggap ng Jollibee Food Coupon or B-Code via SMS. Ipakita ang B-code sa counter na pinakamalapit na Jollibee branch upang makakuha ng libreng Yum Burger or one-piece burger steak. Redemption period is hanggang September 30, 2016. Basta Cherry Mobile mga kaibigan, ikaw ang bida. Oh, Cherry Mobile at Jollibee, ikaw ang bida. O nga pala mga kaibigan, kanina ang Cherry Mobile at naglibot na pero bukas meron ulit sa May 14. Sa mamaya po ito, May 14 na. Nasa SM San Mateo ang Barangay Cherry, SM Molino at Robinsons, Pangasinan. Sa Linggo naman, SM Masinag, ayan, Kawayan at Robinsons, Isabela sa Linggo mga kaibigan. Maglaro at manalo sa kanilang in-store games upang manalo ng freebie or Cherry Mobile handset sa araw na iyan. That's going to be kanina, Sabado hanggang Linggo. Dami mga kaibigan, ha? You just have to buy 150 worth of items from the store and you can join the game. For more details, you can go to www.cherrymobile.com.ph or you can like their Facebook fan page. It's facebook.com/cherrymobile. Magandang evening po sa lahat ng Cherry Mobile. Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. We have another caller sa kabilang line, si John Eric ng QC. Hello? Hello po, Papa Jack. Hoy, ang tagal-tagal mo sumagot. Sorry, nag-search ako eh. Kinakausap kita tapos, hi John Eric, good morning. Good morning po. Yan, ilan taon na? 23 po. 23 from QC. Yes po. Saan ka ba sa QC? Sa may UP Village po. UP Village? Yes po. Alam, malapit sa Maginhawa. Yes po. Sarap ng pagkain dyan, no? Oo nga po eh. You're so sarap. Kumakain ka doon? Opo. Punta ko ilan lang dyan eh. Ano ba kinainan ko? Basta merong vegetarian dyan, Kemi. Masarap din sana, Papa Jack. Saan? Doon, basta doon. Gulo mo? Anong ginagawa sa buhay ni John Eric? John na lang. Okay lang. Anong ginagawa sa buhay? Bale, stop po sa work and then... Speak louder, brother. Stop po sa work and then mag-aaral po this pasukan po. Okay, ano ka na? Anong year ka sa pag-aaral pagbalik mo? Bali, back to zero po ulit ako kasi... Kinder ka ulit. Back to zero. Hindi po. Back to first year college. Okay, anong course? Secondary education po. Alright, so nag-work ka lang. Opo. And now, nakaipon na ng sapat na pondo, mag-aaral ka na ulit. Hindi nga po nakaipon eh. Sino pa para sa'yo? Bali, tita ko po. Good luck ha, pagbutihin mo. Thank you po. Alright. Sige, anong paglilingkod ko sa'yo? Bali po, magkwento lang po ako about... Brad, huwag kang bumulong, angat-ngatin ko yung mukha mo. Sorry po. Nakakailang ayoko sa lahat, mahulit-ulit ako. Okay po. Magkukwento po ako about this girlfriend ko dati. May girlfriend ka? Yes po. Bakit? Gabi ka naman po. Gano'ng katagal na kayo? Bali, wala po kaming date. Parang naging kami lang po, parang ganun. Gano'ng katagal na, approximately? Siguro 1 year po. You don't celebrate any monthsary, anniversary, you don't have a special date, wala? Wala po, Papa Jack. I mean, at least the first time that you guys met, meron kayong, di ba? Oo nga po. Wala? Wala po. Ano ba yan? Paano yun? Parang naging kami po, siguro pinagtagpo po kami, pero wala naman po kaming Paano kayo nagkakilala? Paano? I mean... Bali, nagtatrabaho po ako sa hotel. I'm a captain waiter. And then OJT po siya.
And then, Nilandi mo, no? hindi po. Siya po yung lumandi yata sa akin. Okay. And then po, ako po yung humawak ng OJT niya sa food and beverage service po. Okay. And then, yun po, hindi ko po alam na may pagtingin siya sa akin. Wow. Tapos? Tapos yun, naging kami po. And then, pagtagal, masaya naman po kami. Bale, nakilala na po ako. Pinakilala na po niya ako sa buong pamilya niya hanggang sa probinsya. Tapos, ayun, proud naman po yung family niya sa akin. Yun nga daw po, gwapo ko nga daw po. Kahit hindi ko pa po nakikita yung mama niya, may tiwala na po siya. Sabi ng nanay niya, gwapo-gwapo mo. Opo, parang gano'n na nga po. Los. Sino ba kamukha mo artista? Papa Jack. Papa Jack, Yan. ikaw po. Ang gwapo mo talaga. Tapos yun, habang nag-work po ako, parang nawalan po kasi yata ako ng time sa kanya. Ang dami pong nangyayari na sa sobrang pagka-independent ko po. Mas minahal ko po yung trabaho ko. And then, hindi ko po namamalayan sa sarili ko na nawawalan na po pala ako ng time sa kanya. Bali yun po. Tapos umuwi po siya ng probinsya. Halos hindi po ako makatawag sa kanya. Tapos siya tawag ng tawag. Pero hindi po ako pwede sumagot ng cellphone dun sa hotel kasi masyadong maraming guest. Nag-a-assist po kasi ako. Tapos yun po. Sabi po niya, bakit parang wala na daw po akong time sa kanya, hindi katulad ng dati. Pinaliwanag ko naman po sa kanya na may trabaho ako at kailangan kong gawin to para sa pamilya ko. Tapos sabi ko po sa kanya, para sa atin din. Pero nung umuwi po siya ng galing probinsya, papunta po dito sa Quezon City. Brad, gusto mo ng megaphone? Megaphone? Alam na po. Ha? Ayun pa pa, Jack. Tapos umuwi na po siya ng Quezon City. Pagkatapos po nun, nag-usap po kami tungkol sa relationship namin. Ay, nagkaayos naman po kami. Tapos, pumupunta na po ako sa kanila. Nakilala na po nila ako halos. Halos lang? Halos lahat po. Tapos, yun po, pumupunta po siya sa amin. Pumupunta na rin po yung mga pinsan niya. And then, pagkatapos po nun, hindi ko po alam, bumalik po siya sa probinsya, hindi po siya nagpaalam sa magulang niya. And then, nakaka-chat ko po kasi yung nanay po niya. Tapos yun, na-aksidente po siya kasi nagmotor po. Yun. Ang layo na ng kwento mo, di na makasunod, ha? Tapos umuwi po siya ng probinsya, na-aksidente po siya sa tulay daw po sa kanila. Bali, may mga kwento daw po yun. Tapos, umiiyak na po ako. Bali, wala na po ako. Umiiyak? Siya na-aksidente. Kasi po, wala po ako nagawa. Ang tawag niya pakikiramay. Tapos? Tapos wala po ako nagawa kundi umiyak, magpaalam po sana sa manager and banquet event coordinator ko. Para puntahan siya. Anong probinsya niya? Nueva Ecija po. Ang dami broken hearted dyan, no? Kasi meron ba broken bone din? Tapos yun po, hindi po nila ako pinayagan kasi sobrang dami ng function. Ano ba yun, naiiyak ako, Papa Jack. Ha? Naiiyak ako. Huwag kang umiyak, mamaya pa yung queue. Tapos yun, hindi ako nakapunta. Tapos hindi man lang ako naka-text na kung ano na nangyari sa akin. Bakit di nag-text? Hindi ka makapunta, I would understand that. Pero hindi ka maka-text, that's actually, di ba? That's an alibi already. Bakit di ka naka-text? Kasi sa sobrang busy po namin sa mga guest family. Imposible. Kalokohan yan. Kasi ako rin po kasi. I do not want to accept, Brad, na hindi ka naka-text dahil busy sa work. Sorry, ha? We Okay. go to bed, we lay down, mga kaibigan, and we have 30 minutes before sleeping. Okay lang. Upo ka sa toilet bowl, Brad, you have 5 minutes to do that.
magkakain ka, you have 15 minutes after eating, pwede ka mag-text. Yun nga po. Diba? Siguro, So don't tell me na dahil busy ka. Kasi kung busy ka, Brad, baka sabihin ko sa'yo schedule ko sa buhay, maguluhan ka bigla. Kasi busy ako. But I make time for the people I love. tapos yun na nga, Papa Jack. Ano ba? Hindi niyo pinapansin yung sinabi ko. Tapos, Tapos, pagkatapos po nun, hindi ko po talaga siya na-text. Bali, pagkatapos po nung work ko, hindi ko alam, nakatulog na ako, hawak ko yung cellphone ko. Bali, libre po kasi natutulog po ako dun sa hotel, kasama yung mga on-call waiter ko. Tapos yun, hindi na po siya nag-text. Tapos, pagkalipas po ng mga ilang araw, nag-text po siya ulit sa akin. Tapos sabi niya, anong nangyayari sa ating dalawa? Sabi niya ganun. Tapos, sabi ko, pasensya na mas naanohan ako ng time sa pagtatrabaho kaysa sa'yo. Tapos, ang masama kasi nito, Papa Jack, naisip ko po kasi na mas pinili niya ako kaysa dun sa... tulay. Kaysa dun sa... Tulay. Muntik na siya kunin ng tulay eh. Kaysa dun sa boyfriend niya, Papa Jack. Kasi that time po kasi may boyfriend siya nun. Pero mas pinili niya po ako. Yun po yung masakit dun. Parang hindi ko po nabigyan ng time yung relationship namin. Tapos, Kaya mo na, ang tawag dyan ay participation. Tapos, nung magaling na po siya, tinawagan ko na po siya, tapos nung umiiyak. magaling na siya, Opo. bakit nung nagpapagaling? Bakit hindi ka pala tumawag kahit once? Hindi ko po talaga nagawa, Papa Jack. Bakit nga? Kasi mas nabigyan ko po ng priority. Alam mo, Brad, ganito ano, yan ang hindi maganda sa ating mga lalaki, dadami ko na sarili ko. Honestly, Opo. alam mo, Chong, wag mong pinapaganda yung dating na mas nabigyan ko ng priority yung work ko more than her. Ang sabihin mo para maging malinaw sa kanya, para transparent, sabihin mo sa kanya, hindi ko siya na-text kasi pabaya akong boyfriend at kinalimutan ko siya. Because she would understand. Diba? Yun nga po. And you can just tell her na, sorry, I realized something. I missed you nung hindi kita nakakausap. Period. Okay? Okay po. Pa-victim ka masyado. Nating ka mukha mo. Dahil Papa Jack, umiiyak na po siya nun. Tapos sabi niya, mabuti hindi daw po siya namatay sa aksidente. Nagpapasalamat din po kami kagad kasi hindi siya kinuha. Tapos mga ilan linggo na po, nag-text na rin po ako sa kanya. Pero ang dami na pong nagbago sa relationship namin. Parang sabi niya, nakakaalala ka lang mag-text pag gusto mo, pag namimiss mo ako. Sabi niya, ganun. Tapos, siyempre, nasasaktan din naman po ako dun sa sinabi niya. Pero Nasaktan ka pa, totoo naman. pero sinabi po niya na mas masakit na po yung ginawa ko sa kanya na halos mawala na ako ng time sa kanya. Parang sinabi na rin po niya sa akin na sinasabihan na po siya ng mga kaibigan niya na tanga daw po siya, nagpapatanga sa akin. Kasi mahal na mahal po niya ako, halos umiiyak po siya. Alam po yan ng kaibigan po kasi ako sa hotel na pinagsasabihan ko sa kanya ng mga problema ko halos sa buhay. Siguro 18 years old po ako, naging independent. Parang... Brad, stop telling me that. She's got nothing to do with you being independent when you were 18. Yes po. Okay? Okay. Sorry I admire you when you were independent at the age of 18, but she's got nothing to do with that. I was independent since I was 10 years old. Okay. Contest ba ito? Tapos yun na, tenext na po niyan ako na kung yun daw po yung gusto ko, mas piliin ko yung trabaho ko. Hiwalayan na lang daw po niya ako. And then, nag-iiyak na po ako kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Kasi hindi na po siya nagparamdam nun. Kasi ayaw na nga daw po niya makatext at makatawag. Tapos sobrang galit ko rin po sa sarili ko siguro. Nagwala na po ako noon. Halos mabura na po lahat ng phone book number ko.
Tapos nadamay po sa kanya. Paano ka nagwala at nabura yung phone book? Kasi may pinagpipindot po ako doon sa cellphone ko na hindi ko na maintindihan. Sa sobrang pagwawala ko na rin po. Tapos pagkatapos po nun, hindi ko na po siya ma-text. Siguro halos mga 3 weeks na. Tapos nag-decide po ako na... Okay, stop. Malapit na ka na mamura, Brad. Nagwala ka, Opo. pinagpindot mo yung telepono mo, and it took you 3 weeks to retrieve her number. Opo. Wala kang Facebook? Meron po. Did you know her number or her account? Hindi po. Hindi mo alam account niya, jowa mo? Alam ko po, pero na-block na po niya ako. Binlock ka niya. Opo. Okay, and you want me to believe, Brad, na nagwala ka and the only damage you had or that happened was na-erase yung number niya? Yes po, halos lahat po na nasa phone book. You want me to believe that? Opo. You want me to believe that? Yes po. Gago ka pala eh. Tarantado. Ayoko na lalaking kagaya mo. You know, Brad, if you've been stupid and you were able to neglect your girlfriend, say it properly. Nakapabayaan kita. Di ba? I neglected you, period. And say sorry, di ba? Make it up to her. Huwag kang gagawa ng kwento na para kang gago. Pinungaling, buisit. Katabi lang kita, nabangasang ng mukha mo. You want me to believe na nagwala ka at nabura yung number niya? Yes. Seriously? Opo. Coming from, iba yung ilang araw na aksidente siya, hindi mo tinext. Nung gumaling and there's no obligation, diba kasi magaling na, nag-text ka na. And then after that, nagwala ka? Nabura yung number niya? Kasi nakikipag-iwalay na po siya. I mean, honestly, really because if I go to your phone right now, it would take me 5 to 6 press, mga kaibigan, or 5 times to 6 times na ipapress ko yung telepono mo for me to delete a number. It's a process because it cannot accidentally happen. It's designed not to happen. And you want me to believe that? Bastos! Nungaling. You want me to believe that? You want to tell me a story na ganyan ka stupido? Tatawag kayo, huwag niyo ako magsinungalingan, buisit! Alam mo, masakit dito na part? Jan Eric? Alin pa? Pinaniniwalaan ka niya. Opo. Oh my God. You are such a nightmare. Liar. I don't know you as a person. You are not even my cousin and I will never want you to be my cousin. But I know you're lying to me. Kagaguhan. Nagwala. Sino may iniwala sa'yo? Brad, kung nagkamal... Sus talaga mga lalaki, oh. Katarantaduhan nating lahat, oh. Kung napabayaan mo siya, wag kang gumawa ng kwento. Di ba? Because it's easier for her to forgive yung totoong kwento kung naging masama ka, naging babaya ka, than fabricate a story, tapos naniniwala siya. Tinatanga mo yung girlfriend mo. Parang gano'n. Para kang politiko. At beto gagawin mo, magustuhan ka lang. Now tell me again! Totoong kwento, nagwala ka na buray number niya? Hindi na po. Ginagago mo ako? Buisit. Hindi ko sa galit mo. Sorry. At tabi lang kita, pinalo kita ng kambatyo sa mukha. Tatawagan niyo ako, magsisinungaling kayo sa akin. Don't do that to me. What really happened? Ang totoo, binura ko po talaga.
How did you get her number again after 3 weeks? Bali may contact po ko dun sa kaibigan niya at saka sa Facebook po sa mother niya. And then hiningi ko po yung number So niya. what made you realize, what's the turning point, bakit after 3 weeks you wanna have a communication again with her? Kasi na-realize ko po na yun po pala talaga yung kailangan kong gawin na Okay. Gaano katagal siya nag-OJT sa inyo? Tell me. monthly po. Bali mga 2 to 3 months. Okay. So 100 days to be exact. Yes po. Maybe 70 to 100 days. Opo. Is that accurate, di ba? Opo. Okay. Ilang linggo siya nagkasakit? Pag mo i-text ulit. Siguro mga po yan. Ilang buwan? Siguro 1 buwan lang naman. Isang buwan. Opo. Nagparamdam ka, tama? Opo. Tapos nawala ka ulit. Yes po. Barely a month again, almost a month, nawala ka ulit. Opo. Now tell me, sinong OJT nilandi mo? That's the exact amount of time you had with her. Bali wala po. Come on, man. Huwag mo akong gagawin. You were with someone. Nag-focus na po sa trabaho nun. No. I will not believe that. May OJT yan. May nalandi kang iba. Wala kang pinagawa yung OJT? Wala siyang tinanong sa'yo? Wala po. Sure? Pero pinagdadaan niya po yung kasama ko sa bahay. Well, malinaw, may iba. Kung di ba na OJT, you've got someone else. Pero wala But po. lalaki ako. Mga kaibigan, all the boys wanting to call my show, parang awa nyo na, and I warn you on this one. Huwag niyong gamitin sa akin yung katwiran ng pagiging palikero. Ako sumulat ng libro niyan. Huwag niyong gamitin sa akin yan. I wrote that book. I burned it. Napulot mo pa ba? Walang yaka. Huwag niyong gawin sa akin yan. You call my show, tell me the truth. Because I will be your friend. There is someone else, Brad. You know your tears right now, those are crocodile tears. You're not even lonely. You're not even crying. Ayoko na may malbat. Nakakaya sa mga lalaki, Brad, you are representing, di ba? Tayo mga lalaki sa pinakapangit na paraan. Really? You want me to believe that after 3 weeks you realized, uy, mahal ko pala siya. After niyang gumaling from an accident, uy, naalala ko siya. Nag-focus kasi ako sa work. Brad, ano ka, gobernador? I mean, honestly, nag-focus ka sa work? Opo. That's your stupid excuse? And you want me to believe that? Yes po. No. Paktay ka kay Mayor. Pakain kasi alibay mo. Baho. Bakit niya pinagdadaan yung kasama mo sa bahay? Kasi kasama ko po kasi siya lagi. And then, nung nagbo-board po ako or nagre-rent ng bahay, Stop crying muna. Tell me the story and stop crying. Brad, hindi ka nakakaawa. Nakakabwisit ka. yun po, magkasama po kami sa work, sa hotel, sa may North EDSA. And then, niyaya na rin po niya akong mag-rent ng bahay kasi
para malapit po kami. She's a girl. Yes po. It's a girl, right? Opo. And you lived under the same roof, under, di ba, in the same room Opo. with the girl. Yes po. Di ba? And coincidentally, ito yung mga pagkakataon na wala kang panahon sa kanya. Opo. Connect the dots. Connect the effing dots. Double deck naman yun, Papa Jack. Ano na? Double deck naman po yung higaan namin eh. One more lie, mabagsakan kitang telepono. One more lie. Be careful. I did not force you to call my show. I did not need a liar here. And you called me. You better straighten up your story or I would not want to talk to you. I'll give you an example right now. Oo, Papa Jack. For example, yung girlfriend mo may katrabaho, tumira sa isang kwarto Opo. kasi magkasama sa work. Are you gonna forgive her? Hindi. If the excuse ay double deck naman yun? Hindi po. So please do not do that here. Huwag mo akong tangahin, huwag mo akong gaguhin. Brad, paniwala ka sa akin. Kung pwede kita murahin more than gago, mumurahin kita ngayon. Para maramdaman mo. Alam ko tinuloy niyo. I'll give you the chance to redeem yourself, okay? Okay, Papa Jack. May something ba kayo nung nakasama mo sa kwarto? Be careful with your answer. Wala po. Dati ko lang po siyang nagustuhan nung bago pa po siya. Wow. One room, mga kaibigan, ha? You spend all the time at work and you go home, di ba? You have the same switch of light, mga kaibigan, to turn on the lights and turn off the lights. Oh, Same banyo, bihisan, isang kwarto. You want me to believe your story? Really? Really? oh. Really? Do you even believe your own story? Oh my God, you're a player. Boyish naman yun, Papa Jack eh. Wow. Go ahead. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Kasi pasensya ka na, Brad, ano? Okay lang. Ano pangalan mo ba yung to? Alin po, yung girlfriend ko po. Yup. Jenny Rose Alonso. Asan siya ngayon? Nasa Tandang Sora po. Okay. Asan na yung kasama mo sa bahay ngayon? Hindi ko po alam kung nasa na siya Alright. ngayon. Bakit kayo nag-iwalay ng bahay? Kasi mag-aaral na ako, Papa Jack. Kailan kayo nag-iwalay ng bahay? Siguro 1 month pa lang po nakalipas. Kailan kayo naayos ng girlfriend mo? Ang 1 month nangyari- din? 1 month ago naayos kayo? Hindi na, Papa Jack, kasi bumalik po siya doon sa dati niya. Good for her. Good for her. I'm so happy for her. Tapos, At buti nga sa'yo. yun po, gumanti na rin po siya sa akin kung ano yung kasalanan ko nagawa. Ano yung gumanti siya, paano? Parang ano po, sinabi, kung ano po yung ginagawa ko sa kanya, sinasabi niya po sa akin na nagpapakatanga na daw po talaga siya. Ayaw na niya sa akin maniwala kahit anong pong gawin ko. Tapos sinasabi po niya na huwag mong sabihin, gawin mo. Kasi puro kasalita, kulang ka lang sa gawa. Sabi po niya ganun sa akin. And then, ito lang po, nakatext ko po yung dati niyang boyfriend na naging sila ngayon.
Bali, sinisiraan na rin po ako sa kanya. Na inaaway ko daw po yung boyfriend niya. Bali, yung conversation po namin, pinapasa niya dun sa dati kong girlfriend. Tapos, parang yung sinasabi niyo po sa akin, binabago niya po. Parang nangyari po, hindi po nagsasalita yung boyfriend niya, pero ako puro... Ano ang purpose ng pagtawag mo dito? Other than to lie to me? Para maano po yung isip ko. Mabuksan pa po. Alam mo, mag-uumpisa na ba sa honesty, ha? Opo. Oo. Yung pagkasabi ng tapat, ha? Opo. O, di ba, opo? Di alam mo sinungaling ka. Naiinis ako dun sa idea. This is personal, mga kaibigan. It's selfish in a way, but you called my show and you underestimate my IQ to understand your story. You gave me a story and you want me to believe your stupidity. Really? Minamalit mo mga nakikinig sa atin by telling us a story which is very ludicrous. Oh, what a term. That's my favorite term lately. Ludicrous. Nananawagan ako sa lahat ng babae, mga kaibigan. Kung magkakaroon kayo ng boyfriend na ganito, please, huwag niyong patagalin. Ano niyo po? Hindi nagagamot ang kasinungalingan ng girlfriend o boyfriend. Nagbabago naman ako. Brad, you know what? You've been telling me bago ka. Ayaw mo nga aminin nga yung kasinungalingan mo dito. Pinakatawanan mo. Ang ganda nga ng kwento mo eh. Ano yung intention mo? Ano yung gusto mong ma-achieve? Why did you call me? Yung para matauhan ako. Yun. Kasi na-realize ko na puro kamalian yung ginawa ko sa kanya. Can you tell me ano yung kamalian na yan? Parang Papa Joe, mas pag may lakad kami, parang mas pinipili ko yung iba kong kasama kaysa sa kanya. Mas pinipili ko yung trabaho ko kaysa sa time sa kanya. Kahit konting time hindi ko nagawa. Pero hiwalay na kayo, di ba? Opo, kaso ngayon po na-realize ko na ang hirap pala. Na parang gusto ko po ulit siya makita, pero hindi na po mangyari. Kasi ayaw na po talaga. Well, good. I'll give you the chance on the air to say sorry, thank you, and goodbye right now. Apologize for lying to her. Say goodbye to all the good things na nagawa niya sa'yo. And let her go. Well, Jenny Rose, kung ano man yung mga nagawa ko dati sa'yo, na mga kasalanan, humingi ako ng sorry. Alam ko masaya ka na dyan sa dati mo. Pasensya na kung mas pinili mo ako kaysa sa kanya. Humingi na ako ng tawad sa boyfriend mo na inaway ko pa dati. Pero ngayon, hindi ko alam ng sa akin. Mangyayari din pala sa magkakain. Ito, tinatry ko mahal na mahal ko yan. Okay na, Papa Jack. May Papa Jack, nakakayak na may mga music ko. Pag ako umiyak, hindi ka bagay sa'yo. Pero ito sasabihin ko, totoo niya na nag-away tayo nung nakaraan, na abiging kaaway ko yung boyfriend mo. Inalis ko na lahat ng conversation ko sa'yo. Binura ko na yung number niyan dalawa. Kasi nga, siguro alam mo naman na
nagsinungaling din yung boyfriend mo sa'yo na nagpanggap na ikaw na tumawag ako sa yun lang. Shut the F up. You are not in any possession, Brad. Ano, bakit pahay sa mga lalaki? Sige, okay. Wag, Brad. Bullshit lang ako sa'yo. Balang araw pag may nanligaw sa anak ko na ganyang ugali sa paking ko. Huwag naman papadya ko, makaiba na yun. Eh, Brad, honestly, ganyan ang kabulit sa'yo, man. Ganyan ugali, nakakaya sa mga bae, mga kaibigan. Girls, congratulations. Eto na po yung confirmation ninyo na ang lalaki manloloko. Eto na. Etong color na to, this is the epitome, mga kaibigan, of a player. Bago na ako papadya. No, I do not believe you. Pasensya ka na. Okay lang Di po. ba? I don't even care kung okay lang. Hanggang matapos ang conversation na to, Brad, Up. nagsisinungaling ka pa rin. Hindi na po. You are. Di ba? Yung kwento mo, Brad, it's very ludicrous. Sabi ko. It's a high paluting. Kaya mo yan, papadya. Galing, no? Kwentong buisit. Nagwala po ako. Imagine mo nagwala, ha? Touchscreen ba yung telepono mo? Touchscreen? Yung isa lang po. Ito po hindi. Di ba? Nagwala ka, pero nabura mo yung number niya, yung makikita over dito eh. Hindi nabasag yung screen ng telepono mo. Hindi ko kaya yung bato eh. Di ba? Ibig sabihin, nagwawala ka pero soft touch, di ba? At binubura mo yung number niya. Parang gano'n na nga pa ba? Wow! Papangatawan na mo talaga. It's a complete fabrication of a story, Brad. Yun, wala na akong contact sa kanya. Binara ko po nung isang araw. Tama na, Brad, tama na. Oo, sinungaling ka naman eh. Alagulat ka? Takang-taka ka? Medyo. Di ba? Honestly, mga kaibigan ha, kung sino man po naniniwala sa kanya maliban sa ex mo, yung niloko mo na yan, di ba? Ang sarap chinulasin sa mukha. Because no one will. Sino man naniniwala sa kwento mo? Iniwan ka na't lahat, wala siya sa buhay mo, and you want to maintain that story? The least that you can do is to say sorry sa maayos na paraan, and yet you wanna lie. You wanna fabricate the story. Anong trip mo sa buhay? Wala po. Salamat sa pagtawag, Brad. Thank you po. Binaba ako na, bullshit ako. Sorry mga kaibigan ha, hindi ko lang talaga kayo mamlastik ng kausap. Bubisit ako, gawin. Natagusan tuloy ako, lumakas yung ano ko. Di ba ganun pag-visit kayo, di ba? Di ba, lumalakas yun. Totoo ba, yung research ko na pag may dalaw ang babae, 3 to 5 ano lang, teaspoon. Yun yung lalabas nyo. Yun na yan. Normal. Basta sa every month. No, everyday ho. May regla ka everyday, ma'am. Basta yung kabuuan niya 3 to 5 teaspoon. Oo. Kaya baka irrigasyon yan. May nag-uusapan yung normal. O di mali ako, sorry, di ako bae. At least I do my research. Kung mali, o di research ulit mamaya. Happy birthday, Sarah Marie Gakusan. Sabi dito ni Klong Klong, happy birthday, Sarah Marie Gakusan. Even though you're away from us, we love you always from Salazar family. Maligayang bati po sa lahat. Ba't ba regla? Regla kasi ako sa caller eh. Sinungaling kasi. Irita ako sa kanya. Paano ba nagagawa magwawala ka?
At of all the names on your phone book, you were able to specifically delete someone you're supposed to text kasi nag-aaway kayo. Paano yun? What are the chances, di ba? Hi sa lahat po ng ang pangit na sulat na nakakainig din ang ulo. Ano to? Marlo Navigation. Tama ba ako? Marlo na, pabangit na sulat nyo. Maalod ba ang dagat, ha? Ayan, pabati kay Kate Ferenal. Maligayang bati po. Good evening sa lahat ng members ng Suzuki address Pinoy Scooters Community from Mystic. Ayan. Hello, Bicol, Camarines Sur and Marlo Navigation Philippines from Benji ulit-ulit. Papa Jack, hi sa mama at to mama and papa, Di Mayo family. Hi to Abaniki family sa Nasugbo, sabi ni Tintin. Pabati din ang Adin Araneta. Habang nagbe-bake, nakikinig from sulat mo to. Ayusin mo to next time, ha? Espino. Hindi ako investigador, ha? Hindi ako investigador. Rowena de la Cruz ng Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia, from daughter Jenny and husband Edward to Babe Stein from her family. Hello po. Binabati ko yung magulang ko na si Ernesto at Procesa Mabolok. Ayan, kung nasaan man kayo ngayon, dyan na lang kayo. Oh, mga yup. Basta always remember, love ko kayo. Mwah. Chup. Gets me ba death of Bayanan Muntinlupa at sa lahat ng Mabolok family to Mendez family ng Muntinlupa. Gala-gala mode kapag may time. Ano ba to? Showbiz. Sabado na ng umaga mga kaibigan. Tonight, ako po ay naandyan sa Paddy's Point sa Lazaro on Sunday. Paddy's Point South Station mga kaibigan. Nakakalimutan ko saan napupunta. Kasi yung phone ko nga, yung mag-restart nga din yung kalendaryo ko nga. Unfair. Ano unfair? Maligayang bati po sila mga bisita ko mga kaibigan dito ngayon. Yung mga bagong dating, mga taga Marlo Navigation. Bala kayo. Hay nako. Pabati naman, Melton Almadit, nakikinig kami. Ayan, kadarating lang from Riyadh. Maayong pag-abot sa Pilipinas. Papa Jack, good morning. Mako Cabral here. Si Mama Lu Cabral ng DZRH. Maraming salamat, Mama Lu. Thank you very much. Alright. I'll play one song and I'll be back to say goodbye. Just one song mga kaibigan. So please do not go anywhere. Because if you go anywhere, I will follow you. Baka siya ka magpunta. Hindi makita ko pa yan. Sanganta lang mga kaibigan. Hinga lang ako, nabusit ako ng sobra. Pasensya lang, hindi pa ako plastic ha. Patawarin niyo na po ako mga kaibigan. Kung if I was so mean, that caller. Si John Eric. Here comes the music of Lucas Graham with the song 7 Years. Ang oras mga kaibigan sa mga bulan 28 after 9 o'clock, alas 9:28 sa inyong mga talapitan. Ako po ang inyong kapiling ngayon yung Fafa hanggang mamaya alas 2 ng madaling araw mga kasama ninyo mga kaibigan. Ano man ang inyong pinagkakabalaan sa buhay, please samahan ninyo ako. Tenga lang naman kailangan ko tsaka puso. Mahalin niyo naman ako, please. Hero lang. Ito naman. Hay nako, umuulan. Lahat ng labada na naiwan sa sampayan, babaho yan. Parang yung jowa mo. Buti na lang ang gamit sa paglalaba ay Pride Barretta. Ang labada kahit isampay mo sa loob ng bahay. Naku, ang labada ang bango-bango pa. Pride Barretta with stain away formula. Mabuti ang labada at matagal matunaw ang Barretta. Ang labada, ang bango-bango pa. Pride Barretta mga kaibigan, gawatandog ng ACS Manufacturing Corporation. Yan. At maligayang pakikinig po mga kaibigan. At kahit sa mga nilalang na naniniwalang hindi pa talaga tapos ang summer kahit umaambon na sa labasan. Dahil hanggang may promo ang TNT mga kaibigan. Hanggang ano pa to? June mga kaibigan.
ang promo na ito, May. Meron pang kalahating buwan, ha, mga kaibigan. Kung nakakalipat ba na kayo sa init ng panahon o di kaya hindi nyo alintana pag ambon-ambon lately, pues wag na magdusa, mag-chill-chill na tayo mga kaibigan dahil nandito ng Super Panalo ang summer this April, May hanggang June. Sure ako dyan, ha. Super Panalo ang mapremit pakulo dahil 3 winners ang pwedeng manalo ng all-expense paid trip sa grand prize ng TNT Panalo Wheel. Pwede kang mamili sa mga sumusunod na summer destinations sa Pilipinas: Manila, Tagaytay, Cagayan de Oro, Baguio, Ilocos, Palawan, Bohol at Boracay. At para mas enjoy ang Super Panalo Summer Vacation, biruin mo pwede kang magsama ng dalawa pang katropa. Gusto ko yun! Kaya load ng TNT Promo AM15 para mas maraming spins. Just text WIN to 4545 for free or visit www.tntpanalowheel.com for more details. Ewan ko lang kung hindi ka mag-enjoy ng sobra mga pagsama ka ng 2 of your friends. 3 kayo Gagora Bells, pak, go na yan. Go na yan. Hanggang June lang mga katropa, kaya magpalalampasin. Kung ganito lang lagi, gugustuhin ko na mag-summer na forever na. Parang forever naman. Mag-TNT na dahil sa TNT araw-araw, panalo. Alayo kasi maniwala na ito. Okay, congrats ha sa mga nanalo sa pakulo ng Cherry Mobile na nakaraang weekends, mga kaibigan. Friday, Saturday and Sunday naglibot ang Cherry Mobile sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At namigayan ng papremyo, go to www.cherrymobile.com.ph. Ayan, para malaman ninyo kung saan ba yung next event ng Cherry Mobile. Tapos, abangan yung maging model ako ng Cherry Mobile. Bakit ba? Malay mo maging mag-billboard ako sa EDSA. Hindi masama, di ba? Yan na yung career path ko para maging bold star. Ba't ba naiirat ako yung sinasabi ko? Meron kayang ganun, no? Pangarap niya sa buhay maging bold star. Meron kayo kilala? Meron kayo, di ba? Yung pangarap talaga, yung talagang career path mo yan para ipupurso mo. Talaga? Wow, kadiri ha. Maligayang pakikinig mo mga kaibigan sa mga nagkapangarap bigla tonight. Hello po sa inyo lahat. At sa mga nilalang na naniniwalang love is blind. O diba? If love is blind, sabi nung kanta, I find my way with you. Ay, muulan na nga eh. Hello? Ay, loko to ah. Love is not a competition. If you try to win, you end up losing your partner. Sabi ng Love Radio Facebook. Bakit ba? Nasa Facebook ko din. Binabati ko yung mga taga-Aling Tonyas, mga kaibigan. Diyan sa may dampa sa Makapagal. Kumain kami dyan kanina. Nakaluwag-luwag. Medyo nakapag-ipon-ipon ng barya araw-araw 5-5. Nakabili kami dyan. Hello po. Salamat sa mga on the way somewhere tonight. Thank you very much. I'd like to say hi and good evening. Happy birthday to my brother, Kuya Greg. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, baby. 832-6171 or 1-810-100-5683. Okay lang ba uminom ako ng soft drinks habang kausap ko kayo? Wait lang ha. Natakam ako mga kaibigan. May nagbigay sa akin ng Coke in can. Ba't ba? Yan. Iniinom ko yun. At bon voyage po sa aking bunsong kapatid. Aalis na yung kapatid ko bukas, going to magabarko na. Yes, may tutulong na bayad ng bahay kuryente namin, yes. Ano talaga? May tutulong na. Sige. Ay, nako. Enrollment, tapos na ba enrollment? Di ba? Binabati ko pa yung mga nangingi ng pang-enroll sa mga magulang pero hindi naman talaga nag-aaral. Maraming ganyan ha. Yung mga alam na magulang sa abroad, pumapasok sila every semester pinapadala ng pagpa-enroll pero hindi pala pumapasok. Maraming ganyan ha, kaibigan ha.
Kung sino ang mga anak na nanghingi ng pag-enroll sa magulang kahit na hindi pumapasok, eh gago ka po. Para malinaw. Di ba? Niloloko niyo yung magulang niyo. Lalo yung mga ito bato-bato sa langit, totoo to yung magulang niya, hirap na maghanap buhay. Tapos, pag pinapaaral siya, tapos kickback pa, diba, ang bayaran 2,500, gagawin niya ng isang zero pa, 25,000. Maraming ganyan yung garapal. Although hindi tama, katanggap-tanggap mo kung ano ba, mataas grade naman yan, diba? Kahit pa paano may excuse. Although walang justification yan eh. Pero kahit paano, di ba, mahuli ka man ng magulang mo na ganyan, hindi ganun kabigat sa kanila. Cum laude din naman to na kahit nangupit. Di ba? Pero yung iba, hindi na nag-aaral, parang tanga Hindi na nag-aaral, hindi na pumapasok. Kaya, enrollment na, mag-aaral kayo mabuti mga kaibigan na hindi po lahat ng bata sa Pilipinas ay may kakayahan at pagkakataon na makatungtong sa eskwelahan. So may mga pagkakataon dyan, alagaan niyo yung pagkakataon na meron kayo. Caller na ba? Si Glenn ng Nueva Ecija. Hello, Glenn. Hello, sir. Good evening po. Hi, good evening. Ilan taon ka na? 21 po. 21. Ano ginagawa sa buhay? Sa trabaho, Papa Jack. Anong trabaho? Ngayon po kinokontrata ko po yung mga estudyante sa isang university po na Para maging ano? Sila po yung parang inaano po nila sa akin yung mga drawing na project po nila, Papa Jack. Babawal yan? Hindi naman po. Pero palalabasin lang sila may gawa? Hindi po. Kasi po, okay kakilala po ko ng mga professor po. Okay lang. So, ano, sa blueprint ba yan? Hindi po. Yung mga ordinary projects lang po. Okay. Akala ko yung mga, akala ko architecture. Mga art subject, mag-drawing ng ganito, ganyan, yung mapa ng Pilipinas, ganyan. Actually, ano ko na rin po yung Papa Jack. Architecture? Hindi po, yung mapa po ng Pilipinas. Talaga? Apo. Pagkano ang sila ka ng bumper? Depende rin po sa drawing, Papa Jack eh. Mapa ng Pilipinas bumper. Pagkano? Sila na po nag-uusap, Papa Jack. Hindi po ako nagbibigay ng price. Pero magkano regular na binibigay sa'yo? 170 po. Kung ganun lang po kalaki. 170? Opo. Halimbawa, project sa si Emilio Jacinto, drawing. Depende rin po sa size, Papa Jack. Kung kasi laki lang din po ng bond paper, kung hindi naman po gano'ng kahirap yung ibibigay na copy, ganun lang din po yung price. Di na, no? Yung isang bond paper, gaano mo katagal gagawin yun? Half day lang po. O di kung meron ka 3 tanggap, di ba meron ka rin kulang-kulang 500? Apo. Pwede na, no? Kaso Papa Jack, hindi naman po everyday meron eh. At least meron kang pinagkakakitaan ngayon. Apo. Ano ang gamit mo? Charcoal, watercolor, pastel, ano? Yung charcoal po. Charcoal. Apo. Artist ka pa. Yan ba ang kursong tinapos mo? Hindi po, Papa Jack. Nakahiligan ko lang po. Ilan taon ka na ba? 21? Apo. Anong tinapos na course? Undergrad po. Electronics po. Layo nakahiligan ko lang po yun, Papa Jack. Good luck, sir. Dami ang kliyente mo, ha? Opo. I-drawing mo nga ako, Brad, wearing only perfume. Abstract, Papa Jack. Wow, bastos ka. Abstract ako, ha? Loko ka. Sinong, nanay mo, ha? Sige na, dali. Kwentuhan mo na ako. Ano ang paglilingkod ko sa'yo, brother? Kasi Papa Jack, may girlfriend po ako na 1 year and 2 months na po kami. Tapos, kanina lang po, humingi po siya ng space. 1 year, 2 months na kayo, kanina nangingi space. Opo, kasi hindi na daw po kasi kami masaya. Kasi po, anong dahilan? Bakit niya nasabi yan? I'm sure may dahilan yan. Opo, Papa Jack. Kasi po, hindi po siya yung type ng girlfriend na Papa Jack, na showy. Hindi po siya yung sweet. Tsaka itong mga last few months po, may mga pinagsesolosan na po ako sa kanya. Gaya po yung may communication po siya dun sa last ex niya.
Talaga? Opo. Which is hindi ko naman po gusto. Siyempre, Tapos, lahat naman siguro tayo, di ba, ayaw natin na kakwentuhan ng jowa natin yung ano. pinaliwanag Yung ex ko naman sa kanya, Papa Jack. Sabi ko, minsan mo nang nakasabihan ng I love you yan. Tapos sabi niya po, kaibigan lang daw po. Maiintindihan ko yun kung ba mayroong kailangan gawin, may ano, kumbaga yung necessary. Pero kung out of the blue, hindi mali yan hindi lang din tama, di ba? Opo, Papa Jack. Tapos po yung may mga nagme-message po sa kanya. I-reply niya. Opo. Wow, ayun. Wala sana masama, kaya lang, di ba, connect the dots, nakikipag-iwalay siya. Opo. Ang pinakamatindi po kasi, Papa Jack. Hindi siya showy sa'yo, pero kachat niya yung mga lalaking yun. Wow, iba yan. Opo. Ganda. Tapos, Tapos po, yung pinaka-ano po, Papa Jack, din sa best friend niya po. ano meron? Although babae naman po yung best friend niya, Papa Jack, kaso lang po, yung parang pangaramdam ko po kasi may iba, Papa Jack, may parang yung sa conversation nila, Papa Jack, Paano, ano nabasa mo exactly? yung hindi niya masabi sa akin na word, Papa Jack, halos morning, tanghali, hapon niya po sinasabi doon. Ano yan? Anong word yun? Yung simpleng I love you lang po. Nag-I love you sa best friend. Opo. Tapos yun po kasi hindi niya po masabi sa akin kahit sa text lang. Tapos pag inaano ko po sa kanya ng personal, kino-confront ko po siya ng personal, Papa Jack. Ang sinasabi niya lang sa akin, kasi babae yun eh. Tapos, Babae naman pala yun, bro. oo nga po. Pero po, Papa Jack, pag kino-confront ko naman po siya sa text, sinasabi niya po kasi may mga ibang tao pag sa personal po kasi nahihiya daw po siya. Brad, ako kala ko naman lalaki yung best friend niya. Huwag mo na gawing issue pa yun para ka ng Hindi po kasi, Papa Jack, yung kahit yung kapatid niya po, yung mga classmate niya, ganun na rin po yung tingin sa kanila, parang may iba po. Kasi po, iba po talaga pag magkasama po sila, yung nagyayakapan sila kahit sa gilid ng highway, yung nag-holdingan sila. Alam mo, ganda, Yan kasi mahirap pag babae, di ba? Kasi they can just get away with it kasi they are naturally sweet to it, di ba? To each other. Ang Babae, wait lang, hold! Ganyan kasi pag babae, sinasabi ko, di ba? I mean, they have a legit excuse. Iba na ganun talaga sila. They're naturally sweet sa kapwa babae. Oo. Hindi, alam naman natin na pangit tignan yan pag lalaki yung nagyayakap sa gilid ng kalsada. Imagine mo na lang, di ba? Tayong dalawa, Brad, friends tayo, tapos magyayakapan tayo sa gilid ng kalsada para mahirap paliwanag na friends lang tayo. Di ba? Opo. Sorry. Tapos yun nga po, Papa Jack, pati yung ate niya, napansin niya po. Isang umaga po kasi, Papa Jack. Minsan po kasi nagpupunta ako sa kanila, Papa Jack. Hapon po. Bali, malayo po kasi, Papa Jack, yung sa amin sa kanila. Isang barangay po yung pagitan, Papa Jack, pero puro kakahuyan po. Pero nilalakad ko lang po pupunta sa kanila. Tapos po, minsan po hindi na po ako pinapauwi ng papa niya. Bakit? Kasi po gabi na daw po, baka po mapano ako sa daan. Kunin ka ng kahoy. Matapos po, nung isang pagising po namin, Papa Jack, magahan, hiniram po ng ate niya yung cellphone niya. Tapos sabi po nung ate niya, bali nag-text po ako sa kanya, Papa Jack good morning, I love you, sabi kong gano'n, Papa Jack. Tapos hindi po siya nag-reply. Di ba nga nasa ate niya, paano magre-reply? Hindi, Papa Jack, bago po kunin nung ate niya, nasa kanya na po. Okay. May ka-text na po siya, tapos hiniram po nung ate niya. Tapos sabi po nung ate niya, hindi mo man lang reply si Glenn, nag-good morning sa'yo. Buti pa yung best friend mo, sinasabihan mo ng I love you, sabi niya po. Kawawa. Ano ba tanong mo ngayon? Brad, yan ba yung maingay dyan? Ay, may tumatawag lang po sa cellphone ko, Papa. Patay mo muna. Apo. Hello, Papa Jack. Sige, anong tanong mo sa akin? Ayun po. Kasi po, masakit po kasi, Papa Jack Actually, kahit anong pag-usapan natin ngayon, wala naman tayong pwedeng gawin pa eh. Alam mo bakit? Bakit po?
Nangingin na space. Actually, alam niyo yung space na yan, mga kaibigan, yan ay pinagandang pakikipaghiwalay lang naman. Yun lang din naman yun eh. Pahingin ng space, di ba? Yun lang din yun. It's the same banana, di ba? Yan ay pinagandang break tayo. Di ba? Yung pahingin ng space, yan yung break tayo, pero baka baka hindi ka pa nakamove on pag tapos na ako lumandi, balikan kita, ganyan yan eh. Alam mo naman siguro yan, lalaki ka. Actually, mas gawain nga na lalaki yan eh. Kataon lang ikaw na biktima ka. Masakit, pinakamasakit kasi Papa Jack yung ano eh. Ikaw mo na umiyak, mamaya na umiyak. Yun nga po pinagtatalunan namin na may communication po siya dun sa ex niya. Wala na, ngayon. Ano na yan ngayon? Immaterial, na matawag dyan, insignificant na yan. Kasi nakihingi siya ng space eh. Wala ka nang pwedeng question eh, kasi she wants time away from you. Ano man ang gawin niya during that span of time, wala kang pakialam. So, if I were you, Brad, let go mo na yan. Dahil mo ng reklamo, di ba? And dahil mo na ng reklamo, dahil mo nagpapalungkot sa relasyon ninyo, tapos nanghingi pa siya ng space. O ano pupunta na relasyon na yan? Hindi kasi Papa Jack. Yung mga effort na ginawa ko nung kami pa, hindi ko po talaga na-expect na magagawa ko po lahat. Brad, good for you kung nagawa mo yung mga yon. At least natuto ka maging better partner. Yun na yun. At least natuto ka maging better partner. Kasi Papa Jack, kaya ko po ginawa yun dahil po sa yung isang advice nyo po din sa isang caller. Yung kapag nag-iwalay, at least hindi ka may kukwento ng ex mo na, uy, si ganito masamang tao. Hoy hindi ko sinabi yan Hindi po, Papa Jack, yung ibig ko sabihin yung at least pag nag-break kami, may kukwento niya ako sa ibang tao. Alam mo, mali yung ganyan. I don't think sinabi ko yan. Pero kung sakasakali, baka mali ang dindig mo. Diba? What I always say, Brad, is when you make an effort for the person that you claim to love, you're not doing that para sa kanya. You are doing that for you. Kasi alam naman natin, 'di ba, kapag may ginagawa tayong effort para sa taong mahal natin, hindi naman talaga siyang masaya. Tayong gumagawa, 'di ba? Opo. So, ginawa mo 'yon, 'di ba, kasi alam mo ikaw magiging masaya. Do you agree? Opo. Brad, nakipaghiwalay na siya eh. Nakipaghiwalay na siya. Kahit anong gawin natin ngayong gabi dito, hindi mo pwedeng diktahan at pilitin ng tao, di ba, to be with you kung ayaw na niya. Hindi pa pwede yun. You just have to let go, Brad. Kailangan accept na lang. Wala na eh. Lalo po kasi masakit sa akin, Papa Jack. Kasi po, malayo po ako sa bahay po. Wala po akong mapagsabihan. Kasi po nagtatrabaho po ako dito sa Tarlac, Papa Jack. Sige, saan ka ba talaga? Nabaisiha po. Glenn Po. Wala naman tayong pwedeng gawin sa part na yan eh. Diba, even if you tell me na sobrang sakit, sobrang bigat po mag-isa ako dito, there's no way na may pwede tayong gawin, diba? Especially kung ang gusto mo ay mapilit siya. Ayaw niya eh. Diba? You are in the receiving end. Nandun ka na sa receiving end ng kanyang desisyon. If she wants to be with you, well, good for you kasi gusto mo talaga siya, tama? If she wants to go, diba, to have a life without you sa buhay niya, desisyon niya yan. At saka, other than she decided na lumayo na sa'yo, bago pa man ito, Brad, andayin mo ng reklamo sa kanya. Andayin mo ng napupunan na nagpapalungkot sa'yo. Ano bang point? Diba? Ito na, connect the dots. Diba? She's been hurting you consistently. I am not saying sinadya niyang gawin niyo para masaktan ka. I'm just saying she was insensitive enough para gawin yun at masaktan ka in the process. And here we are, di ba? Andun sa punto na nangingi siya ng space. So connect the dots. Hindi ka inaantay ka na lang yung pakawala at palayain siya. Naramdaman ko rin po yung... Di bilang gentleman, bro, bigay mo na yung gusto niyang taong mahal mo.
Palayain mo na siya. Palayain mo na. Gusto mo, yakapin kita? Yakap? Alam ko yan. Yakapin kita. Hindi ka natatawa, pinapatawa kita yun. Papa niya ang sakit. Alam ko naman. Alam ko yan. Hug? Masaya ba tayo? Hindi pa. Meron ba pwedeng gawin maliban sa hug? Kiss? Pwede. Kaya na. Hindi kang tatawa, ha? Ba naman, joke kita eh. Smile ka na. Well, sorry ha. That's just very insensitive of me to tell you smile ka na. But acceptance is the key. And di ba, and value all the learnings na meron, na pagdaanan mo, napala mo sa napagdaanan ninyo. Pag ganito na ang relasyon, Brad, wala na tayong pwedeng gawin eh. Ayaw mo naman siguro na pinipilit mo siya just to be in your life kahit ayaw na niya. Opo, kaya po binigay ko po yung gusto niya kanina, Papa Jack. Alam mo yung alam mo minsan kaya masakit tong tell me if I'm correct ha. Alright? Opo. Okay. Pero pag-isipan mo bago ka sumagot. Kaya mahirap yung ganitong klase ng yung lalo pag naghiwalay. First girlfriend mo ba siya? Hindi po. Okay. Kaya madalas mahirap kasi lagi na sa utak natin baka hindi ka na makatagpo ng kagaya niya. Tama? Opo. Baka hindi ka nagmahalot ng ganon gaya ng pagmamahal na binigay mo sa kanya. Baka mamaya you can never make any sacrifice or sacrifices gaya na naipakita mo sa kanya. Tama, mali? Opo. We think that we are always the best version of ourselves, diba, sa taong iniiwan natin at baka wala nang point na mag-umpisa ulit kasi siya lang ang gusto mo. Tama? Opo, tama. Kaya lang, pag na-realize mo na yung taong gusto mong pagalayan ng lahat ng bagay na yan, hindi naman willing to be with you, Brad, masakit man, but you have to believe kahit hindi mo maramdaman ngayon that you can still be a better version of your best self habang kasama mo siya. That you can fall in love again after masaktan na siya ang dahilan. Diba? That you can start a brand new life with someone else after gathering all your strength to start over again. I mean, it is what it is, Brad. I know na masakit, mahirap. It's really painful to let go of a person na alam mo, nangarap ka na 5 years, 10 years down the line na magiging kapiling mo sa buhay mo. Pero umayaw siya eh. And that's beyond your control. All you can do is accept the reality na ayaw na niya at itago, di ba? You keep all the learnings and then down the line when you are ready to be hurt again and fall in love with someone new, lahat ng learnings na meron na napala mo sa kanya, may apply mo. At not necessarily dapat ikino-compare natin, but we learn. We have to learn. And I'm sure maraming learnings na tama. Maybe the biggest one that you are, di ba, that you are yet to accept, and maybe the biggest learning that you are yet to learn is acceptance. Di ba? Now we can do everything we can, mga kaibigan. We can do whatever necessary, di ba, efforts, di ba, within our powers to make someone happy. But our everything can still be not enough for someone. And obviously, it wasn't enough for her. Obviously, the best effort you can give her, diba, hindi umabot para maging masaya siya. Pag-ibig to, Brad eh. Ang pag-ibig ay parang pagkain talaga yan. Lagi na kumpara sa pagkain. Sorry, tao ko ba? Ang pag-ibig parang pagkain yan. May mga pagkain na ayaw mong kainin kahit ano pa. Diba, kahit gaano pa kasarap yung luto, hindi mo kakainin at walang dahilan kung bakit ayaw mo kainin. Ayaw mo lang kainin. Ganun kasimple. You just don't want to eat that food. At walang paliwanag yan. Ganun ang pag-ibig. May mga paborito tayong pagkain na kahit anong luto, gusto mo kainin at walang paliwanag yan. Gusto mo lang kainin. Ganun ang pag-ibig, Brad. Pag ayaw ka na niya, ayaw na niya sa'yo, ayaw na niya sa piling mo, kahit anong gawin natin, Brad, kahit sa hula mo yan, ayaw na niya. At ayaw mo naman siguro ng taong mahal ka lang daw kasi nakikisama dahil pwede kang masaktan. Ayaw mo ng ganun, di ba? Ayoko po. You don't want to have, di ba, to hostage someone just because naaawa sa'yo. Loving, mga kaibigan, is different from being sympathetic. Tandaan mo yan. Ang ano ko lang naman kasi. Ang dami ko sinabi, wala ka man lang na yun. Ang dami ko, ang ganda naman English ko dun eh. Tapos wala, narinig mo? Opo. O repeat from the top. Bukas na lang po natin. Ano ba yan? Ano ba yan?
po. Nabiro lang. Ano yun? Ano po kasi Papa Jack, yung masakit pa po kasi sa akin nung nakaraang po kasi ganito po. Nakipag-iwalay po yung nakaraang ex ko pero nagpapasalamat naman po siya na ganun po, ganito, ganyan. Wala po siyang sinabing masama sa akin. Ano yung ex mo ta? Opo. Huwag yan ang pag-usapan niya, Brad. Hindi po yung ano lang Papa Jack, kasi halos pares lang din po sinabi niya kanina. Mali yan. Ayokong pag-usapan yung ex mo. Unfair naman yun, Chong. Pero ba't ganun? May kumpara. No. Yung sinabi niya po kanina. Brad, wag. Opo. Huwag mo na ito, magbubusit ako sa'yo. That's not right. Huwag mo ikumpara yung ex mo sa nakikipag-iwalay na girlfriend mo ngayon. Opo. Hindi tama yan. Opo. Whatever the premise, Brad, do not compare someone but to another person. Especially when it comes to people na minahal mo. There are no two identical people in the world, even twins, mga kaibigan. May laging pagkakaiba. Merong pagkakaparehas pero circumstantial lang. But please do not interpret it the same way. Ang daming lalim na English ko, ha? Naiinisak sa akin. Bakit kay Lord, eh. Ano pangalan niyan? Judy Ann po. Santos? Santos? Hindi naman po. Okay. Akala ko Santos. Artista yun eh. Sige. Sige. Kung nakaantabay siya, I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Ngayong gabi, gusto kong malaman, gusto kong maulinigan yung damdamin mo, di ba? Kung gaano kaluwag yung pagpapalayang gagawin mo ngayon. Okay? Opo. Judy Ann, anong tawagan nyo? Babe po. Ha? Babe. Babe, I'm leaving! Sakto yun, ayan nga play natin. O sige na, kung nakaantabay siya, anong gusto mong... Hey, sorry, thank you, and goodbye. Opo. Game. Jedi. Sorry. Ala-ala. Thank you kasi ako yung nagawa mo kong pakilala sa magulang mo. Ako yung pinakauna. Madami akong dapat ipagpasalamat pero hindi ko na masabi kasi bumitaw ka na, umayaw ka na. Nasakit marinig sa'yo na hindi ka na masaya sa akin. Thank you sa good memories and mapaunin ko palagi.
paalam. Mahal na mahal kita. Wala ko kahit isang pinagsisisihan sa mga ginawa ko. Ginawa ko yung kaya ko para mapasaya ka at tulungan ka. Kahit konti, kahit maliit na masamang salita, wala kang maririnig sa akin. Alam mo, kung ano kita kamahal. Na madating pa sa point na kahit hindi ko gustong makita nila nanay. Kaya umiiyak ako sa harap nila pag nag-aaway tayo. Pinapakita kong kaya ko, malakas ako kahit nahihirapan na ako. Kasi ayoko makita mong mahina ako. Gusto ko makita mo na karapat dapat ako sa'yo. Mahal kita. You see the love shines through. Don't be afraid to show that you care. And I will take all the doubts in you. Okay na po yan, Papa Jack. To do and find a way to make you feel that I am here, ready to show you the way. So if you say goodbye to me, always remember this: that woman really mean more to me. And if someone else would go, I hope it would be someone who will love you more and will take care of you much more than I can do. Dreams are there for us. Salamat na rin pala kasi naging inspirasyon ka para naihinto ko rin yung mga bisyo ko. Kasi ayaw mo yung mga bisyong ganun. Ininto ko para sa'yo. Ayun lang. Maraming salamat. Magpapaalam na din ako. Remember this: Okay na po yan, Papa Jack. I wish it would be someone who will love you more and will take care of you much more than I can do. Dreams are there for us. Dreams sometimes end. Don't ever think that Ay, just a dream. You say goodbye to me. you okay? I mean, do you feel better? Ha? Medyo nakaluwag lang po ng konti sa loob ko, Papa Jack. Alam mo, Glenn, wala naman talagang solusyon dyan eh. Kasi wala ka naman pwedeng baguhin. Siya naman, siya may desisyon niya, hindi ikaw. Opo, naiintindihan ko po yun. Pero aminin mo, nakakagaan ng pag-iyak. Yung gabing iyak mo eh, feel na feel eh. Diba? Nakakagaan, diba? Opo. Nakakaluwag ng kalooban. Ha? Opo. Oo.
Thank you very much for Opo. making this call. Kayo po kasi yung naisip kong tao na pwede kong mapagsabihan. Maraming salamat. Oh, magaling talaga kasi ako. Nabuisit ka ba? Hindi na po. Binibiro lang kita. Well, sabi nga nila, in every ending, di ba, is an indicator of a new beginning. Lagi yan eh. It's what we don't realize pag may nagtapos, di ba? We do not realize na may nagtapos. Malungkot, di ba? But it's a chance for a more colorful beginning. Tama, mali? Opo, naniniwala naman po ako doon. So, dapat alam mo na the pain you're feeling right now, like I always say, ay temporary. Tama? Opo. Temporary lang yan, and soon enough, it will be over. Diba, you're going to smile nang wala nang halong kirot like you have never been hurt before. Agree? Agreed po. You have to agree. Sometimes, may mga pagkakataon na you don't really agree, but you have to believe that it will happen one day someday. God bless you, and I really hope, diba, now that you're emotionally sick, I really hope you get well soon. Thank you for calling the show. Opo, Papa Jack. God bless you, brother. Maraming salamat po. Thank you. Opo. Si Glenn, mga kaibigan ng Nueva Ecija. Ay, nako. Ang daming ngayon, no? Ang daming umiiyak. Sa mga malulungkot dyan, imagine nyo na lang ako. Isipin nyo ako, hasaya buhay nyo na ba? Oo, iba ako eh. Nabusit ba kayo? Oh, please naman, mabusit na kayo. Ano ba naman ang mabusit ka? Kasi naman eh. Think of me, please. Oh, di wag. And, sabi ng nanay ko, pag-read daw ito. Pag-read daw, nanghihinging bacon. Nanghihinging bacon? Noralyn Sagunoy, Nora Sagunoy, Rani Sambalud, Justin Suryo. Ayan. Pag-read na rin kay Buboy ng happy birthday. 2 years old na siya. Happy birthday, Buboy! Ka-birthday mo. Kuya ko, birthday na kuya ko. Salamat po sa mga taga-aling Tonyas. Ha? Sa makapagal, pakinggan kanina. Ay, nako. Ano bang latest ngayon? May VP na ba tayo? Wala pa. Wala pang na-declare, no? Ano nga nagaganap, no? Sabi ni Carl Ramos, when the bad outweighs the good, let go. Tama yan. Tinagalog ko na in English yung pa ulit. Diba? Pag mas marami na ang pwedeng iyakan, diba? Kaysa sa pwedeng ikasaya, bumitaw ka na. Oh, ganda. Ipaki-status nga yan. Pag mas marami na ang pwedeng ikaiyak kumpara sa pwedeng ikasaya, bumitaw ka na. Let it go! Ganon. Kay Nikay, maligayang bati ni Kai, Michelle Avila. Yan, itong mga regular to eh. Si Regina Constantino sa Hong Kong. Team iBag, kamusta kayo? Maligayang bati po sa inyo lahat. Babati lang ako sa akin Facebook. Magbati dito. Magbati dito. Papa Jack, naiyak ako kay Kuya Glenn. Sa kwento niya, lalo sa message niya. Di mahalin mo siya. Sabi ko. Babati kami ng aking amore, si Marlon at si Baby Tati na nasa Tami. Nakikinig na kami sa iyo. From Italy. Hala, ba't ka buntis? I'm on my way to my OJT, sabi ni Charis Pakure. Lagi to nandito, ha. Hello to you and your husband, mama, maligayang pakikinig. Si Jeremy, Pap, sabi niya, pag-greet naman ako habang nag-ayos kami naglilipat bahay ako, still Pasig pa rin. Happy to hear you again. Pengi ako doon at bahala ka sa buhay mo. Andaya family sa Taguig, always ako nakatune in sa iyo. Maligayang bati po. Ayan, sana mabasa. Regina De La Torre, maligayang pakikinig, nakaantabay sa Milan, Italy. Dami nakaantabay, ha? Sa Italy pa. Uy, pag meron kayong gathering dyan, patuloy yung ticket para makasama ko. Diba? May racket ako. Pwede, no? Tutugtog ako. Basta. Nasira kasi phone ko. Sabi ni Lizette Capisonda of Antipolo. Ba yun?
Si Lloyd Andrew Baguio, nakikinig siya. Hello daw kay Lala Gabiagi, Pipoy Mami Sol, Lian Kathleen, maligayang pagbati po. Si Zaira Jean Lopez, pinapakinggan kita everyday sa Riyadh. Robert Talbo, yan. Naha Japan. Ha! No, haro na. Nenay na ni. Hay! Bantay! Kinawa Japan na ni Nay na ne. Singapore, Thailand pa na ne. Maligayang bati. Ito, pababati daw. Pabati naman daw kay Charlie na may-ari ng Tapsilogan. Talaga, nagpabati pa kayo. In fairness, ha? Talaga. Matagay sa F, nagpabati sa akin. Ano ba itong kabilang istasyon namin? Pag uwi ko pa, siya lang kita dyan. Dalang kita ng, sabi ni Zaira, ng dates. Wag ng dates, oo. Pero sa Malate niyan eh. Alam ko lasan yan eh. Gusto ko ng ano. Pera nga. Uy, namiss ko to ah. Si ano. Si Sir Kim Pedilio nakikinig. Sabi niya, Pajak, ako malungkot din pero iniisip ko na yung kwento mo na yung bata sa loob ng Kiowa. Ay nako Paps, alika na, magkita tayo. Magkwento. Malungkot ka ba? Gusto mo contest tayo, palungkutan tayo. Baka manalo ako. Ay nako ka. Ay. Ano? Magkape tayo para ma-networking kita. Actually, ano ko lang yung trick ko lang yung malungkot ako. Malay mo, di ba? Maligayang bati po sa lahat mga kaibigan. Sa mga nakaantabay sa ibayong dagat na hindi ko mababati muna. Hello sa inyo. Si Teresa Lee. Papa Jack, pag-greet naman sa Taiwan. Good evening. Araw-araw kitang bati ko na. Si Robert Talbo, kulit nito. Papa Jack, magkamukha kayo ni Joy Volante. Huwag kang mga dyan, baka magalit sa akin yun. Mas pogi yun. Naalala ko nung the first ever Philippine Idol. Di ba nagkaroon ng Pinoy Idol sa Pilipinas? Yung Philippine Idol, before the Pinoy Idol, sa TV5 pa yun dati, I hosted the first mall tour sa SM Fairview. May sumali na ako, sabi ng contest. Ang kinanta lang niyang part, yan to eh. Yung kay nyo ito, di ba yung nasan ka na? Ang kinanta lang niyang part, yung part na nasan ka na? Yun lang. Sumali siya, pumila siya ng matagal ng audition. Tapos, yun lang kinanta niyang part. Tapos sabi ng judge, actually ang judge nun, naalala ko yung boss namin, Sir Jojo. Sabi ng boss namin, pwede bang habaan mo? Kasi yun lang kinanta niya, yung part na nasan ka na? Hinabaan naman niya. Hinabaan lang niya yung falsetto. Akala namin kakanta siya ng ibang mga habaan niya yung words, may stanza pa. Hindi, hinabaan lang niya. Halos mamuti yung mukha niya sa sobrang kapos ng hininga. Bumelo, sabi niya, nasan ka na? Sabi ng judge, okay, ang haba, thank you. Natalo. Acapella pa. Ay, nakaanta pa si Kuya Juanito Bunsoy Jr. Ayan, ang driver ng Grab. Sir, pakiingatan yung mga pasahero mo ha. Mga mahal ko sa buhay yan. Lalo na yung magbabayad sa'yo ngayon, si Penda. Ingat ka dyan, mawala yung gadget mo sa kotse. Kapitik niya ito. Ay, naka. Ating gabi, di mapagaling, di makatulog, nangangating. Ay, mga ganun yun. Ay, nako. Meron ba kayong kaibigan na pag pinapakanta mo sa video kasi sabi lagi, hindi ako makanta eh, pang banyo lang ako eh. May ganyan kaibigan. Next time, i-set up niyo yung video ka sa banyo. Diba, tapos sampalin mo na kapag may alibay pa yan. Nasa banyo na tayo, ano bang trip mo? Yung mga tipo, ang laki ng banyo, portalet lang yun. Yung pag yung, pwede kayo mag-nose to nose. Happy graduation, Camille Palma and Aaron Eclarinal. Kung talaga,
Summa cum laude ba sa iyo, no? Ng BS in Communication. Bachelor sa BS tuloy. Bachelor of Arts in Communication. PA pala yun. Parang BS. Malago mo to. Bachelor of Arts in Communication 2016. Kailan graduation nyo? Talaga? Mamarch ka mamaya? Umuwi ka na. Hindi na, dalihan mo. Loko, graduation pic. Ito, totoo to ha. Nakakita na ba kayo ng graduation pic na maayos tignan? Diba? Haggard lagi. Tagal nyo mag-aantay. Wala akong pinaskill na graduation pic ko. Yung mga sira uling classmate ko ng college, pinaskill pa nila. Pinaskill, Tagalog, pinost pa nila. Tanda ko na, paskill ha. Wawa. Hay, nako. Mababati ba sa? Wait lang nga ito. Sa Instagram ko. Then yung, ito. Papa Jack, batiin mo naman. Ito. Attorney Ria of Cavite, please. Process your visa to come here. Ano daw, pupunta ako doon? Wow, ha? Hindi ako naniniwala. Padala niya yung pambiling ticket. Pero hindi ako pupunta. Mag-shopping ako. Ay, naka. Papa Jack, I'm listening to your show right now. Ayan. April Joy Pereira of Doha, Qatar. Hello po. Hi, Pops. I'm listening right now. Ayan. Everyday AL of Canada. Dami yung kikitibahin doon agad. No? Pabati naman, Regina Vitog ng AICS Tarlac. Maligayang bati po. Ayan. Nakaka-addict ang boses mo. Lagi ako nakikinig from Feli of Brunei. Hello po. Give and take relationship, dapat lower your pride. Sabi daw, pabati naman, Pops, tuning in everyday from Lebanon. Josephine, my family in Romblon, ang Largueza family na Nagura family. God bless. God bless ka din. Kamusta? Pagit naman po yung kaibigan ko dyan sa Pinas. Joy, Judeline, Lina Bell, Michelle, Majin. Salamat. Big fan here from Oslo, Norway. Oh, hello po. Maligayang pakikinig po. Babati po, Piol family. Gift mo na sa akin. Mag-birthday na ako bukas. Thank you. Lagi kami nakaantabay sa iyo. Sorry hindi ko mabasa yung mga username niyo kasi nga judge mo yung iba nga kasi nga. Pops, naiyak ako sa caller mo. Okay, may iyak niyo siya. Pabati naman Italy, Giliana family. Fan mo ako. Alice, Ramon, Bangkoyo, Merjun, Mercado, Kathy, Chat, Ponsalan. God bless. Karas kira pa Jack. Ooh. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always but there when I need her. Ooh, trading time. Wala yung bang ooh, si ito. Anay, natamaan ako. Sinabi pa Jack kasi alam ko ang hirap kumita ng pera ngayon, pero nung nag-aaral ako, di ako nagseryoso. Sabi ni Mia Amor Glyza, tingnan mo, ganyan ka. Bulakbol your face. Anay, puso, anay, nasakit, naut-ot, launay. Tuning in right now from Oxnard, California, Michelle Faralan Labrador, and my BF Angelito Galang. Hello po. Ito si, Nika Isuga. Yan. Hello daw kay sa Isuga family. Thank you very much for tuning in. Every night kami nakikinig sa More Power. Tuning in right now sa show mo. Paglit naman kami here in Sun Power Philippines. Jim, Ravi, Josie, Anna, Jen, Carla, and Reg. Maligayang pagbati po. Thank you. Ang dami ko babatiin, no? Singilin ko kaya itong mga to, no? Para kumita naman ako. Hi, Papa Jack, kumusta na? Sabi ni Althea Marichoy. Okay naman ho. Maayos sana. Tanong-tanong ka ba? Ano yung kantang ano? Alam niyo ba kantang If Life is Too Short? If life is so short, why won't you let me love you? Muppets yata o Hanson yan eh. No? Sabi niya, tapos na ba ako maglinis ng bahay? Ano ba yan? Pati ba naman yan kailangan sabihin sa akin? Sige na, congratulations.
Si Sir Jeffrey Pine is tuning in right now. Happy birthday to Thea May Teodosio and Edge May Rabanilio. Hi to Sir Dexter Rabanilio of Color Blend from Sir Jeffrey Pine. Hello, sir. How are you doing? Maligayang pagbati. Sir Kimby, ano na? Ay, nako. I'd like to say hi sa aking best friend, si Mark Juni Martarca Romero. Driving right now. Congratulations. Diba? O di wag, kainis to. Sabi, ano ko kaya ito? Ano ba yung alpombra ko dito? Ha? Wala na ba? Nabati ko na yan. Ay, nako. Sino walang load? Pag wala kayong load, ha? May paraan ako, mga kaibigan. Oh! May paraan ng Shell. Oo, mga kaibigan. Kasi namimigyan Shell ng, ng load, ano man ang telco mo. Ano man ang iyong telco. Alright? With every 1,000 worth of Shell V-Power Nitro Plus, or at least 1,500 worth of Shell Fuel Save gasoline, or 2,500 worth of Shell Fuel Save diesel, you can now get free prepaid or postpaid perks from your chosen telcos. Drive now to your nearest Shell station and gas up with Shell. Galing. See flyers for more details. Promo valid until July 31, 2016 at participating Shell stations per DDIF TEBS permit numbers 3666 series of 2016 kan. Yung na-speed up na ba, ni-speed up yun, ako yun. Okay, magandang kanta para sa caller natin. Sa mga broken heart. Si Ate Glennes. Ayan, ay nakaantabay. Ate Glennes, kamusta ka? Alam ko na, mag-play ng kanta Dream About You. Ayan. There was a time in my life and I opened my kwan and there you are. Sa mga nakaantaw mga kaibigan sa atin, hello po sa inyo lahat. Binabati ko. I'd like to say congratulations sa aking best friend na si Mark na nandito na ngayon sa booth namin, nakarating na mga kaibigan. Congratulations. Brad, kinakabahan ako para sa iyo. Sabi ni Sir Kim Pidillan, see you soon. Puro ka ganyan. Isang taon na tayo nag-uusap na magkikita. Hindi naman tayo nagkita kahit kailan. Ano ba yan itong si Sir Kimpi? Paano kita madadaw lang sa networking kung hindi nga? Joke lang, sir. Mag-ingat ka. Whatever you're going through right now, lilipas din. Diba? Sabi nila mga kaibigan, nothing in this world is permanent. Everything is temporary, even pain. Even pain, mga kaibigan. Diba? Even pain, mga kaibigan, pain will not last forever. Sa mga in pain po ngayon, tandaan niyo yan, mga kaibigan, ha? And on the other end of the spectrum, you have to remember, even happiness will not last forever. At the end of the day, what will be left sa atin ay yung kakayahan na balikan yung naging masaya sa kung ano man at sino man ang nakasama sa buhay nang hindi nagiging bitter at ma-appreciate kung anong maganda sa napagdaanan yung magkasama. Ang lalim mo, bad trip, oh. Paring tape, oh. Alam, may nagtanong sa akin dito. Sagutin ko siya. Sabi niya, Papa Jack, may pinagdadaanan ka ba? Meron, weight loss. Bakit? Ha? O ano, magtanong ka pa, ha? Pag ako na... Ha? Ay, nako. Let's play... Uy, maganda tumakanta ko, ha? Dream About You. How am I supposed to live without you, mga kaibigan? And let's play... ay, alam ko na. Ano ba yung kanta gusto ko isa? Vulnerable. Everywhere. Ayan, by Roxette. Tapos, mag-play tayo ng para sa'yo ni Juan Carlos Labajo. Ayan. I love this guy. Alright, 24 minutes after 10 o'clock this evening of Monday. Good evening, Monday. It's the 16th of May. Well done. No, Friday, may natirang budget. Wala na. 300 na lang sa bakit. Sus garbansos. Alright, here we go. I think I was in grade 6. Itong Dream About You. Tama ba? Grade 6. Ang ganun. First year.